So last time, pinag-usapan natin kung paano kung napapagod ka na, diba? Sa relasyon na meron kayo. Binanggit natin kung ano-ano yung mga dapat mong gawin para mapag-desisyon ng tama. And this time, kapatid, pag-uusapan naman natin kung what if ikaw mismo yung nakakita na pagod na yung partner mo. Napapagod na siya sa pagsasama nyo, napapagod na siya sa buhay nyo, napapagod na siya sa buhay niya. Diba? Ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung hakbang na pwede mong magawa para maging maayos siya? Maramdaman niya na nandyan ka sa tabi. Kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong gawin, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opibo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. I-upload na natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay kapatid na dapat mong gawin kapag nakikita mo na napapagod na yung partner mo sa buhay, sa relasyon o sa pang-araw-araw niyang mga ginagawa. O in general, pagod na siya kapatid. You need to ask yourself kung may mali kang nagawa. Minsan kasi kapatid, tayo mismo, nagiging toxic tayo sa partner natin. Tayo mismo, may nagagawa tayong hindi na bibigay ng kaligayahan sa kanila. Kundi, bibigay pa ng another pabigat sa likod na pinapasa nila. Another reason para ma-stress sila. Another reason para sukuan nila yung buhay, di ba? Mapagod sila sa mundo, di ba? Kaya kailangan nating tanungin minsan yung sarili natin kung nagiging healthy ba tayo sa buhay ng partner natin? O nagbibigay rin tayo ng toxicity sa buhay nila? Bibigay rin ba tayo ng stress o hindi? May mali ba tayong nagagawa o wala, di ba? Yun yung mga bagay na kailangan mong i-assess. Kailangan mong itanong sa sarili mo. If alam mo naman na wala kang nagagawang mali, tinutulungan mo siya para mag-grow, mag-go on sa buhay, di ba? Then, stay by his side, kapatid. Kasi nga, ikaw yung kailangan niya. Ikaw yung partner niya at ikaw yung tanging masasandalan niya sa mga ganitong oras. Napaka-importante nito kasi it will lead to this depression kung manaramdaman ng tao na mag-isa lang talaga siya. Kaya kung nakikita mong pagod na yung partner, be there for him. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is bigyan mo siya ng time para sa sarili niya. Alam naman natin na mas maghihil ang isang sugat kung bibigyan natin ng oras ito na mag-heal, di ba? At everyone needs time for himself para ayusin yung sarili niya, ibalik yung dating siya, di ba? Bigyan ng pagkakataon yung puso at isip niya na maging masaya. Even ikaw, kapag napapagod ka, pwede mong gawin ito kapag. At kung nakikita mo na pagod na yung taong mahal mo sa buhay, sa relasyon, sa maraming bagay, bigyan mo siya ng oras para sa sarili. Let him enjoy the things na alam mo magpapasaya sa kanya. Alam mo kung ano yung mga bagay. At ikaw lang din yung makakapagbigay sa kanila ng kalayaan, kapatid. Gawin yung mga bagay na alam mo magpapasaya sa kanya. Kaya kung nakikita mo siyang malungkot, kung nakikita mo siyang napapagod, ibigay mo yan sa kanya, kapatid. At sobrang magiging grateful yan sa'yo. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is habang ginagawa niya itong mga bagay ito, hinihil niya yung sarili niya, inaayos niya yung sarili niya. Focus on yourself. Ikaw bilang partner niya, ang dapat mong gawin, kapatid, i-improve din yung sarili mo. Kung napapabayaan mo na yung sarili mo, bigyan mo ng time yung sarili mo na i-pamper din. Magpaganda ka, magpa-sexy ka sa kanya. Para kapag okay na ulit siya, bumalik na yung dating siya, makikita ka niya sa best form mo, sa best self mo, di ba? Kaya while giving him time, kapatid, para hindi ka naman nai-stress, nakakaisip kung ano bang ginagawa niya sa buhay. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo na enjoy yung moment, di ba? Bigyan mo ng time yung sarili mo din na mag-improve at maging best version ng sarili mo. Para kapag naging okay na siya, makita ka niya na the best partner para sa kanya. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is magkaroon kayo ng deep talk. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag-uusap. Kapag nakita mo na okay na siya, tanungin mo siya kung ano ba yung mga bagay na pwede kang makatulong. Tanungin mo siya kung ano ba yung mga bagay na magpapahirap sa kanya. Baka sakaling natulungan mo siya rito, di ba? Pag-usapan niyo mabuti yung mga bagay-bagay para hindi na maulit ulit, di ba? Kung may mabanggit man siya na tungkol sa'yo, na may mga ugali ka na nagiging nai-stress siya, hindi mo kailangang baguhin yun sa sarili mo, kundi i-minimize mo na. Kasi ikaw rin naman hindi ka magiging malaya kung babaguhin mo yung sarili mo para sa iba. At lahat yan, kapatid, madadaan sa maayos at malalim na pag-uusap. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Last but not least, kapatid, syempre, ikalimang bagay na pwede mong gawin kapag nakita mo na papagod na yung partner mo sa buhay, sa relasyon, o sa mundo, kapatid, ay yung
Huwag mo nang ipilit yung mga bagay na hindi talaga akma o hindi talaga kaya. Diba? May mga bagay talaga na kailangan natin i-let go. Kailangan nating bitawan. Kailangan nating iwanan, di ba? Kailangan nating palayain. Kailangan nating bigyan ng karapatan na mag-go on, di ba? At isa na dito yung relasyon, di ba? Kapag ka nakikita mo na hindi na kaya isalba yung pagsasama niyo, yun yung nagiging dahilan ng pagkabago niya sa buhay. Then, baka kailangan mo nang pitawan yung pagsasama. Kailangan nyo nang pag-usapan ng maayos kung paano nyo isi-settle down yung lahat, di ba? Kasi kung ipipilit nyo yan, pares lang kayong mahihirapan, pares lang kayong mapapagod, pares lang kayong magkakasakitan sa isa't isa. To the point na pares lang kayong mapapagod at bibitaw ng hindi pasaya, hindi maayos, di ba? Kaya habang okay pa ang isa sa inyo, kailangan nyo nang pag-usapan. Huwag nyo nang ipilit yung mga bagay na hindi na talaga kaya, hindi na kayang i-resolve, hindi na kayang ayusin. Kasi minsan yung letting go, hindi yan means na nag-quit ka na sa relasyon. Nag-quit ka na sa mga bagay na pinakakawalan mo. At hindi yan sign ng pagiging mahina. Hindi, sign ng maturity. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na yun talaga yung magpapasaya sa'yo at sa tao pinili mo. And I hope may natutunan kayo dito sa video na to. If meron nga kayo natutunan, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan nyo panonood at support. Kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. And God bless you and protect you.